diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isang magandang morning muli, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay Hulyo 15 na 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Death toll sa malawakang pagbaha dyan sa bahagi ng Mindanao umakyat na sa 5. Arangkada Balita. Seguridad para sa ikatlong sona ni Pangulong Marcos planchado na. Arangkada Balita. DTI at DA naglunsad na ng nationwide price monitoring sa bigas. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, mga sangkot sa pagpatay sa 2023 presidential candidate ng Ecuador hinatulan na. Arangkada Balita. Sa sports, strong group Pilipinas wagi kontra Australia sa 43rd William Jones Cup. Arangkada Balita. Sa showbiz, P-pop girl group na Bini magpe-perform sa K-Con sa LA. Arangkada At ang Balita. kamayanan, kumakaabot ito sa viral hairnet, ginawang face mask. Mamaya po yan sa viral na balita. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa ngalan nga po ni Ms. Judith Estrada Larino, inyo pong makakasama hanggang alas 6 po tayo, Drew Nasino. Arangkada Balita. Ito rin po sa pinamaitotong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Bago sa detalye ho ng mga balita, sa lagay po muna tayo ng panahon, asahan na ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, bunsod ng habagat o southwest monsoon sa Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas, Central Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Kaugnay nito magkakaroon din ng bahagyang maulap, posible rin na maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulong-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite at Laguna. Samantala, ang mga localized thunderstorms ay maaari naman magdulot ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa nalalabing bahagi ng bansa. Binalaan naman ng pag-asa ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa masamang panahon. Arangkada Balita. Umakyat na sa 5 ang patay sa malawakang pagbaha sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Batay sa datos ng Office of the Civil Defense BARM, 3 ang namatay sa Matanog, Maguindanao del Norte, habang 2 mula sa Kapatagan, Lanao del Sur. Sugatan din ang 8 residente sa bayan ng Matanog at 4 naman sa Balabagan, Lanao del Sur. 5 katao rin ang napaulat na nawawala, 2 mula sa mga bayan ng Matanog at Balabagan habang 1 sa Kapatagan. Samantala, umabot na sa 40,000 pamilya ang nagsilikas sa buong Central Mindanao dahil sa pag-ulan. Arangkada Balita. Sa iba pang paksa ng mga balita, muling tiniyak ng PNP na planchado na ang seguridad para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na Lunes, Hulyo 22. Halos isang linggo na lang bago ang SONA, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na inaasahan na rin nila ang mga kilos protesta at maaaring mag-adjust sila ng mga ikakasang hakbang. Ipinabatid din ni Colonel Fajardo na maaaring maglunsad ng demonstrasyon sa Quezon Memorial Circle sa University of the Philippines ang iba't ibang grupo kapag hindi nabigyan ng permit. Uli namang inihayag ni Fajardo na halos 22,000 pulis ang itatalaga para sa seguridad ng Pangulo, para sa seguridad ng SONA. Arangkada Balita! Nilatag naman ni Senator Amy Marcos sa mga isyong dapat talakayin ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa ikatlong State of the Nation address nito sa susunod na Lunes, Hulyo 22. Ayon kay Senator Marcos, kabilang dito ang malinaw na plano ng administrasyon kung paano mapapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Ipinunto ng mambabatas na hindi na dapat pang lumala ang tensyon sa pinag-aagawang karagatan habang maraming Pilipino ang nagugutom. Gusto ring marinig ng Presidential Sister sa SONA ng kanyang kapatid sa July 22 ang mga totoong programa para sa bigas na pumapalo na sa 60 pesos ang kada kilo sa mga lokal na pamilyan o sa mga palengke. Samantala, iginit din ng Senador ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ni PBBM na ibagsak pa sa 15% ang taripa sa imported na bigas dahil napatunayan na kasi anyang hindi ito epektibo sa pagpapakalma ng presyo, lalo't una na ring nagpatupad ng tariff reduction ang pamahalaan. Arangkada Balita! Aabot naman sa mahigit 1,300 traffic personnel ang ide-deploy ng MMDA sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kinumpirma ni MMDA Traffic Operations Officer Manny Miro, kung saan ang MMDA ay mangangasiwa sa pagsasayos ng daloy ng trapiko, pedestrian at magsisilbing emergency respondent sa mismong araw ng SONA. Kaugnay nito, ibinahagi ni Miro na magkakasa rin ang ahensya ng road at sidewalk clearing operations at monitoring sa traffic situation sa mga highway patungo sa pambansa o Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Samantala, isa sa ilalim naman sa lockdown ang Batasang Pambansa simula sa 19 sa Biyernes po yan upang matiyak ang seguridad sa lugar. Arangkada Balita! Mahigpit na ipatutupad naman ng PNP ang no-fly at no-drone zone sa State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, epektibo ang direktiba sa paligid ng Batasang Pambansa sa Quezon City. Kaugnay nito ay pagbabawal din ang permit to carry firearms outside of residence sa Metro Manila sa buong araw ng SONA. Una nang inihayag ng PNP na nasa 22,000 pulis ang ipakakalat upang matiyak ang seguridad sa gaganapin na aktibidad. Arangkada Balita! Samantala, kinondena naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring assassination attempt o tangkang pagpatay kay dating US President at Republican Presidential Candidate Donald Trump sa gitna ng campaign rally nito sa Pennsylvania. Ayon kay Pangulong Marcos, isang malaking ginhawa ang balita na maayos at ligtas na ang kalagayan ng dating Pangulo ng US matapos ang nasabing insidente. Nagpaabot din ng simpatya at panalangin si PBBM sa pamilya at malalapit sa buhay ni Trump. Nabatid na dumaplis ang bala sa kanang tenga ni Trump matapos ang pamamaril sa kanyang campaign rally habang nasawi naman ang suspect at isang rally attendee. Arangkada Balita! Tinukoy naman ng Federal Investigation o Federal Bureau of Investigation o FBI ng US ang isang 20 anyos na si Thomas Matthew Crooks bilang suspect sa assassination attempt kay dating US President at Republican Presidential Candidate Donald Trump sa gitna ng campaign rally nito sa Pennsylvania. Nabatid na naninirahan si Crooks na pag-alaman na siya ay taga Bethel Park, Pennsylvania at isa palang Republican. Dahil dito agad na ipinasara ng FBI
pinasara ng Federal Aviation Administration ang airspace ng nasabing lugar. At napanood din, nakita rin po sa video ang pagdaplis po ng tama ng bala. Grabe ho matindi po yung tama ho. Yung tama, ilang putok po yan. Pero isa lamang po yung dumaplis sa tenga po ni Trump at siya po ay agad na nilapitan po ng mga miyembro po ng US Secret Service. Arangkada Balita! 8 putok po ng baril. Rifle po, assault rifle ang ginamit po dyan sa pamamaril o tangkang pagpatay kay Trump. Samantala, tinawag naman ni Senador Risa Ontiveros na reckless statement ang pahayag na designated survivor ni Vice President Sara Duterte bilang dahilan ng hindi nito pagdalo sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng DWIZ, iginiit ng senador na bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, dapat na nagsisilbing magandang halimbawa si VP Inday. Kung biro man anya ang naging pahayag ng Vice-Presidente, ay napakasamang biro nito dahil tila isa itong banta. Napaka-irresponsable, reckless na statement ng isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na dapat nagbibigay ng magandang halimbawa ng respeto sa mga kapwa katrabaho niya sa gobyerno at respeto sa isa sa pinakamahalagang gawain ng Kongreso taon-taon. Kaya napakasamang halimbawa talaga niya. Yan po ang tinig ni Senador Risa Ontiveros sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Naniniwala naman si Camiguin Representative Jordine Jesus Romualdo na mas dapat pagtuunan ng pansin ni Vice President Sara Duterte ang proper decorum at tradisyon sa halip na ang panonood ng Netflix ang atupagin at gamitin itong pagbibiro sa isang seryosong bagay. Ito ang inihayag ni Romualdo matapos kumpirmahin ni VP Inday na hindi ito dadalo sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22 sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City po yan. Bago nitang nagbiro si Duterte, makarang ihayag nito na itinalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor na halaw sa isang Netflix thriller series. Pero ipinunto ng kongresista na dapat maging maingat si VP Sara sa mga sinasabi nito, lalo't isa itong mataas na public official at hindi dapat maging batayan ang Netflix sa kanyang mga dapat o hindi dapat gawin. Sa naturang palabas, namatay ang pinakamataas na opisyal ng Estados Unidos at ang natira para mamuno ay ang designated survivor. Arangkada Balita! Sa oras ng 18 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, sa pagkakataon ito tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat buhat sa labas ng impila. Floating hospital sa bansa. Panahon na para magkaroon ang gobyerno. Detalye buhat kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Celi? Ate Celi? Andiyan ba si Celi Bueno? Alright, babalikan natin si Celi Bueno maya-maya lamang. Samantala, DND nakisa sa 21st ASEAN Regional Forum Security Policy Conference sa People's Republic of Lao. Ang detalye naman mula kay Patrol 17, Jopel Pileño. Jopel? Alright. Si Jopel, maya-maya balikan ko natin yung mga pag-uulat po na yan mula sa atin pong mga IC Patrol reporters. Speaking of, kanina binabanggit pa rin po na designated survivor. Actually, maraming mga ganyan ng mga pelikula sa US. Kung naalala nyo yung White House Down, pati yung Olympus Has Fallen. Diba? May mga ganyan pong mga insidente, no? So, yung pong yung mga istorya po na yan talagang kumbaga nangyayari po talaga sa tunay na buhay. Alright, balikan na po natin yung mga pag-uulat mula po sa ating po mga IC Patrol reporters.
Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Panahon na para magkaroon ng floating hospital sa bansa. Ang kay Senator Francis Tolentino, dahil ang ating bansa ay archipelagic, kaya't kailangan ng may floating hospital tulad sa ibang bansa. Ito ang kay Tolentino ang kanyang pangarap para sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang magkaroon ng floating hospital. Magsisilbihan niyang medical emergencies ang floating hospital sa mga matataas na karagatan para agarang mabigyan ng kinakailangan medical treatment ang mga nagkakasakit o nasusugatan na sanay ng mga sundalo, mangisda at maging first responders sa island communities at coastal areas na tinamaan ng kalamidad. Binanggit ni Tolentino ang kaso ng mga mangisda o ng mangisdang si Robert Mondeño, isang sa dalawang mangisda na biktima ng hit and run ng isang dayuhang commercial vessels sa isang maliit na fishing boat sa West Philippine Sea. Inabot pa ng 8 oras para madala ito sa isang medical facility matapos mag-rescue ng Coast Guard, habang isang sundalo sa BRP Sierra Madre na nagkasakit ang inilabas para dalhin sa Palawan. Kung meron na niya tayong floating hospital, agad sila magbibigay ng medical treatment at hindi na kailangan dalhin pa sa Palawan. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! PNG nakiisa sa 21st ASEAN Regional Forum Security Policy Conference sa Laos. Public si Patrol 17 Jopel Pileño. Dumalo si Department of National Defense Undersecretary for Strategic Assessment and Planning Ignacio Madriaga sa 21st ASEAN Regional Forum Security Policy Conference o ASPC na ginanap sa Luang Prabang, Lao People's Democratic Republic o Lao PDR. Sa komperensyang pinangunahan ni Lao PDR Deputy Minister of National Defense Major General Saichay Common Seat, nagsagawa ng exchange of perspectives ang mga delikado ukol sa regional at international security issues. Partikular na tinalakay dito ang mga hamong pangseguridad na kinakaharap ng rehiyon at ng buong Asia-Pacific region. Layo ng komprensya na makabuo ng mga hakbangin upang marisolba ang mga kinakaharap na problema sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng regional security architecture. Binigyang pansin din sa forum ang mahalagang tungkulin ng militar upang malabanan ang matinding epekto ng climate change sa 21st century. Samantala, ilang pulong din ang dinalawan ng DND official sa sidelines ng isinagawang 21st ASEAN Region Forum sa Lao PDR. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tama naman tayo sa police report mula sa probinsya. Babae sa Santiago Isabela arestado sa buy-bust operation. Ang pagulat naman mula kay Manong Ronald Idol Cabsat Domingo. Nakulungan ang pagsak ng isang babaeng tulak ng illegal na droga matapos ang ikinasang buy-bust operation sa Barangay Patul, Santiago City, Isabela. Kinilala ang suspect na si Arias Marie, nasa legal na edad, residente ng Barangay Namilangan Alfonso Lista, Ifugao. Nakumpiska mula sa suspect ang isang piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 0.7 grams at nagkakalaga ito ng 4,760 pesos. Dinala ang suspect sa impilan ng pulisya para sa kaulang dokumentasyon at haharap ito sa kasong paglabag Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Pisya sa Laguna pinagpapaliwanag ng NAPOLCOM sa kanilang pagkakasangkot o sa pagkakasangkot ng kanilang mga tauhan sa Nakawan. Wala naman sa Calabarzon, Arman Cambe. Tatlong hepe ng pulisya sa Laguna ang pinagpapaliwanag ng NAPOLCOM kung bakit ilan sa kanilang mga tauhan ang sangkot sa serye ng Nakawan sa lungsod ng Santa Rosa at
Binyan City. Ayon kay Atty. Owen De Luna, NAPOLCOM Regional 4A Director, sinulatan niya sina Colonel Jonathan Rongabilla ng Hepe ng Binyan at Colonel Vincent Hill Palma, Commander ng Police Mobile Force sa Laguna, na magpaliwanag tungkol sa naganap na nakawan sa Santa Rosa City at Binyan, kung saan 4 sa kanilang mga tauhan ang sangkot sa nakawan. Ang 2 tauhan ay kabilang sa 4 na lalaki na nagpanggap na PIDEA agent at pinasok ang bahay ng isang negosyante kung saan ninakaw ng mga ito ang mahigit sa 600,000 pisong cash at mga alahas. Ayon kay Atty. Owen De Luna, isa sa nasabing hepe ng pulisya ay nakapag-complain na at nagpaliwanag tungkol sa nasabing pangyayari. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impina may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras 5:26. Arangkada Balita! Alright, tayo pa na sa iklawang bahagi na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:34 na po ng morning. Pag-usapan po natin, ito pong mainit pa rin pong issue. Kaugnay nga po dito sa pagdami po ng mga dayuhang mayroon pong mga palsipikadong dokumento para po makakuha po sila ng Philippine passport. At kamakailan nga lamang ay inihayag ng ng Bureau of Immigration na isa na pong national security concern ito pong pagdami ng mga dayuhan na mayroon pong mga falsified documents. At nasa kabilang linya po natin para po magbigay ho ng mga karagdagan pa ho mga update, mga reaksyon si Ms. Dana Sandoval, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration of BI. Magandang umaga po, Ma'am Dana. Welcome po muli sa DWIC Aliw 23. Good morning. Good morning po sa inyo. Opo, marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak ng panayam ganito pong kaagang araw. Ano po, Ms. Dana? Ms. Dana, ito hong dumadami pong bilang, I don't know kung meron na ho kayong exact na datos kung gaano ho ba karami ito pong mga dayuhan na may hawak po ng mga falsified documents para po makakuha ng mga Philippine passports, etc., etc., Ms. Dana. Yes, medyo mahirap po siguro na makakuha ng estimation. But what we did po is we coordinate with the NBI since meron po silang big haul na 200 daw ng mga fraudulently acquired birth certificates, as well as sa PSA po, nang hingi po tayo ng information on who are the late registrants upang simulan namin ang investigation from there. Ibabangga po natin sa ating database. This has been really a concern already of immigration for the past few years kasi nakikita natin to paulit-ulit na nangyayari, and we're very happy na marami na pong government agencies ang tumututok dito ngayon. Majority ho ba ay anong mga nationality po yung mga kumbaga yung nahulihan o na tukoy po ng NBI, Ms. Dana? Sa ngayon po, wala pa po kaming information as to the nationalities. Doon naman po sa aming specific na nahuli, iba-iba pong mga nationalities yun. Okay. There were at least 10 cases recorded. I think that was from late 2019 until last year. Iba't iba po yung mga lahi. There were Chinese nationals, there were Vietnamese, there was a Taiwanese, a Hong Kong national. Puro Asian, so iba-iba po yung mga lahi. Karami mga Asian pala, Ms. Yes. Dana. Alright. Pero itong mga nahuli na ito, sila ba ay na-deport or ano ho ang status ho nila, Ms. Dana? Ito pong mga recent na nahuli natin, yung mga before po nandun po sa ating facility in Bicutan, undergoing po ng deportation proceedings. There were actually 4 po na nahuli natin itong nakaraang linggo lamang. Ganon din po yung procedure natin. And yung mga dokumento na nakita po natin sa kanila ay talagang kaduda-duda. Talagang questionin natin yung kanilang nationality. They could not speak any language of the Philippines, even English. And yung, kumbaga sabi ko nga,
medyo ridiculous yung kwento nung dalawa nung nahuli natin sa NAIA Terminal 3. Kasi yung isa, siya daw ay homeschooled. Kaya wala siyang kahit anong record ng kabataan niya. Yung isa naman, nakalimutan na rin niya yung kabataan niya. Wala siyang maalala tungkol sa childhood niya. Ultimo pangalan ng kapatid niya, hindi na naalala. Okay. Kaya these stories are very familiar already and has been used by these kinds of foreign nationals. How about naman pala, Ma'am Dana, yung doon sa Santa Cruz, Davao del Sur? 200 Chinese national pala yan. Naka-acquire ng falsified birth certificate. Yun nga po talagang malaking problema po ito. Kasi 200 people yon na maaring nag-assume ng identity ng mga Pilipino at maaari pong may ginagawang kalokohan dito sa bansa. At ang difficulty niyan, sir, is if they are presenting themselves as Filipinos already and has assimilated in our society, nawawala sila sa purview ng immigration. Kasi Pilipino sila at nakakapagpakita po sila ng napakaraming dokumento, layers and layers of documents, saying that they are Filipino nationals. Oo. So, yung pagtuntun dyan, yung paghahanap sa kanila, mukhang dami-dami yan. Baka hindi lang 200 yan, Miss Dana. Well, anyway, kamusta naman ho ang inyo pong ugnayan naman sa PSA? Of course, sila po yung pangunahin pong ahensya na nag-i-issue po ng mga ganitong dokumento. Sumulat po tayo sa PSA upang humingi po ng information on the late registrants. Ito po, nakita ni Commissioner Tansingco na mahalaga po na maibato sa ating Intelligence Division upang maibangga po doon sa records ng immigration as well as makapanghingi din po ng records ng Department of Foreign Affairs. Doon po magsisimula ma-identify kung sino yung mga umabuso po nitong late registration na procedure. Kailangan nyo pa ba ng interagency task force dito, Ms. Dana? Kasi hindi lang BI, hindi lang PSA, and BI din, DFA of course, ang involved dito. Tama po, pero siguro mahalaga talaga yung interagency. Malaki po yung maitutulong ng ibang mga government agencies sa atin kasi this is beyond immigration, right? Yes, it's actually. so big already because so many government agencies are involved that would be very helpful for us pag tinignan po nila kung ano yung mga na-issue nila ng mga dokumento na maaring inapuso. Including DICT rin pala, no? So, mahalaga rin pala. Importante din kasi yung, pati yung online, ano? Biruin mo, yung parang naalala ko yung sa recto, di ba? Pinapalsi sa recto, talagang, di ba? Pagawaan talaga ng University of mga fake documents yung recto. Baka doon, pwedeng halughugin pa rin doon. Baka may mga nagtatago pa rin doon. Well, anyway, meron po ditong statement po ang Congress, Ms. Dana. Ang sinasabi ho dito ng tinatawag po na mga young guns po sa Congress na paiimbestigahan na po nila ito pong mga nadiskubre po ng NBI, mga peking birth certificate po, dyan po sa Davao del Sur. Nito pong mga gumagamit ho niyan, yung mga Chinese para po palabasin na sila ay Pilipino. Ano ho ang take nyo ho rito, Ms. Dana? Are you open? Yes, we're very happy po na nangyayari na po ito. Matagal na po nating nire-raise yung concern na ito in different agencies. Na-imbestigahan na po ito initially ng both Congress and Senate. Kasi nakikita talaga natin ito as a big national concern. People should, foreign nationals should not be able to acquire Philippine documents that easily. Kasi naaabuso po ito, maaari po nilang gamitin sa kalokohan when they go here to the Philippines. Lalo na yung mga nagtatangka, 'di ba? Mga merong maiitim na balak, Miss Dana, yung mga terorista, 'di ba? Yung mga iba pang mga krimen. Mahalaga po ito, Miss Dana. Ano naman ho ang mga karagdagan pa ho ninyong mga ginawa pong hakbang para po masala po ng maigi ito pong mga dayuhan po na ito na gusto pong pumasok sa ating bansa?
Yes, ongoing naman po yung ating strict formality sa ating mga paliparan. Ang ginagawa po natin ngayon is tinitignan natin yung patterns nitong mga nahuli recently na uri po ng mga foreign nationals, their stories, their types of documents. And that is what we apply doon sa ating assessment. Tinitingnan natin if there is a pattern or there are similar documents that are being presented by other foreign nationals. As a result of that nga po, 4 yung nahuli natin nitong nakaraang linggo lamang. And kasama po dyan yung pagberipika ng kanilang mga dokumento doon po sa ating Forensic Documents Laboratory. Usually ho ba saan ho ang point of entry nitong mga ito? Aside from dito sa Manila? Iba-iba po kasi doon po sa nakita natin na records, there were illegal entrance, there were nanggaling na dito, merong mga matagal na po ditong nakatira. Okay. And just got Philippine documents perhaps to evade being deported for overstaying already. Okay. Ma'am, yung mga nahuhuli ba na yan, kumbaga, gaano ho ba karami nahuli nyo? Hindi ho ba napupuno yung inyo pong yung detention, yung facility ho ninyo? Nito pong mga nahuhuli po na mga dayuhan na ito? Ay, puno na po. Puno na po talaga yung aming facility. Buti na lang natanong ko. It's more than 100% already of its capacity. Yan talaga yung kumbaga challenge ngayon sa Bureau of Immigration. So, paanong plano natin dyan, Ma'am Dana? Apo, meron po tayong nakalatag na expansion ng ating facilities po. Ngayon po, ang ginagawa natin is nakikipag-ugnayan po tayo sa local law enforcement agencies. Kapag may mga joint huli, maaari pong sa kanila muna ang physical custody while undergoing ang deportation proceedings. Ang aming facility po inside Bikutan, Taguig is really small already at cramped already, inaamin po natin yan. Pero there are efforts being undertaken para ma-expand po ito. Hindi ba pwedeng ilipat, halimbawa, ilipat ng ibang lugar, halimbawa, Miss Dana, o ibang agency yan, let's say PNP or NBI, ganon. Pwede bang ganon? Kapag may local case po sila nililipat po sila doon sa local jails. Pero kung wala po, doon po sa amin ang physical custody. Siksikan pala sila dyan. Well, anyway, hopefully ay maayos na ito, maplansya na ito. And itong isang investigasyon, and of course, kasi yung mga nakaraan, di ba, sa Pogo, itama ba? Ilang libo yun? Lahat ba yun na nasala ba yun lahat ng Bureau of Immigration, yung mga nagtrabaho dyan na sa Bamban, sa May Porac, Pampanga, Miss Dana, lahat ba yan ay dokumentado? Opo, nakipag-ugnayan po tayo dyan sa PAOK, who is the arresting agency, pati po yung mga pulis natin. The physical custody doon sa mga nahuli with PAOK, but the legal custody remains with immigration. Alright, okay. Sige po. Antabayanan ho namin yung update, Miss Dana, sa mga susunod pang araw. At good luck po sa inyo. Marami pong salamat, Miss Dana. Salamat po, magandang umaga. Salamat, magandang umaga po. Yan po si Miss Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Arangkada Balita! So yan, puno na ho sila. Puno na po yung kanilang detention facility ng mga dayuhan na nahuli po dahil po sa kanila pong mga illegal na dokumento, mga palsipikadong dokumento. Ay nako, siksikan na sila. Isa lang, no? Well, sige, antabay lamang ho tayo sa mga updating po dyan sa issue po na yan. Magbabalik po tayong muli makalipas lamang ilang mga paalala. Ang oras... Ate Susan Heronimo, 5:48 na. Arangkada Balita! Ilang pa mga pahabol na balita sa latest ng Filipino Mirror, naglunsad na ang pamahalaan ng Nationwide Price Monitoring Program upang makita ang epekto ng tapyas taripa sa imported na bigas. Ito ay sa pangunguna ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture, kung sa mahigpit na tututukan ng mga ahensya ang retail markets, grocery stores at mga palengke.
Nabatid na lahat ng impormasyong makukuha sa nasabing programa ay gagamitin ng mga policymakers upang matiyak na sapat ang supply ng bigas. Bago gunitang inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 62 noong Hunyo na nag-uutos na ibaba sa 15% mula sa 35% ang taripa sa imported rice at iba pang agri-products. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinatulan ng 12 hanggang 34 na taong pagkakabilanggo ang 5 suspect, 5 akusado sa pagpatay kay 2023 Ecuadorian presidential candidate Fernando Villavicencio. 2 sa mga hinatulan ang nagplano at napatunayang nagbigay ng mga kagamitan sa pagsasagawa ng krimen, habang ang 3 ay nagbabantay sa mga galaw ng mga biktima. Nagsimula ang paglilitis itong huling linggo lamang ng Hunyo. Nabatid na namatay si Villavicencio noong Agosto na nakarang taon matapos pagbabarilin habang papaalis sa isang campaign rally. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Speaking of sports, malungkot po ang mundo ng sports sa bansa. Tayo po ay nagpapaabot po ng pakikiramay sa pamilya po ng mga naiwan ng yumaong veteran sports broadcaster na si Ginoong Chino Trinidad. Siya po ay pumanaw sa edad po na 56 nito lamang pong Sabado, at huli nga pong panayam sa telebisyon at radyo kay Chino ay dito po sa DWIZ LU23 nito pong Hulyo 8 sa palatuntunan po na ni John Ibanez na Pasada Balita. So yan po ang kanya pong huling panayam sa telebisyon at radyo. Ang taus-puso pong pakikiramay ng buong himpilan at mundo po ng industriya po ng media sa mga naulila po ng isa pong veterano at alamat po sa pamamahayag at partikular po sa sports na si Ginoong Chino Trinidad. At speaking of sports pa rin, pinataob ng Strong Group Pilipinas ang Brisbane South Basketball League Guardians sa 43rd William Jones Cup sa score na 91-67. Idinaos ang kompetisyon sa New Taipei City sa Taiwan, kung saan kumana ang American import na si Chris McCulloch ng 23 points at 7 rebounds. Ito na ang ikalawang panalo ng Strong Group, makarang lampasuin ang UAE sa score na 104-79 sa unang segwada ng torneo. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Magpa-perform ang P-pop girl group na BINI sa darating na KCON LA sa US po yan, sa California, US, sa Hulyo 27. Ito ang inanunsyo ng KCON LA sa kanilang social media account nitong linggo. Matatandang sumikat ang nasabing Pinoy girl group sa kanilang hit song na Pantropiko at Salamin Salamin. Arangkada Balita! Ito po sa viral po na balita, patok ngayon sa mga netizen ng TikTok video ng isang rider at pasahero nito na isinuot sa mukha ang hairnet na inilalagay bago mag-helmet. Ang tindi ni ate. Hindi na napigilan ng rider na matawa nang makita ang ginawa ng kanyang pasahero, pero agad naman itong ate. Yan si ate, tinulungan si ate. Naging kapansin-pansin naman sa mga netizen ang paghila ng rider sa kanyang pasahero dahil aakalain nila na close sila sa isa't isa at tila 10 taon nang magkabarkada. Si ate, ba't sinuot mo yan? Para hold up ka ate ha. Biro naman ng iba, nagmukhang sadness ang pasahero na isa sa inside-out character na kulay blue. At yan po, masapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Lunes, Hulyo 15, 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23 at sa ngalan po ni Ms. Judith Estrada Larino, ito po ang inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama
naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.